Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Matet. Taong 1969, probinsya ng Palawan. Kasalukuyang pinagkakaabalahan ni Matet ang nobyong si Oscar. Sa buong buhay niya, ito ang unang beses ng dalaga na magkaroon ng kasintahan, kaya ganoon na lamang ang sayang nararamdaman. Wala din namang tutol ang pamilya dahil palagi naman itong nakasuporta sa kung ano ang ikakasaya ng nag-iisang anak. Sa katunayan, ang ina pa mismo ang may gusto na pag-asawahin ito para naman matuto na sa mga gawaing bahay. Si Matet ay hindi kagaya ng tipikal na babaeng mahilig mag-ayos ng tahanan o gawaing bahay. Samantalang si Oscar naman, isang napakabait na lalaki. Kapag nasa tahanan ng dalaga ay palaging nag-iigip bilang tulong na rin sa mga magulang ng nobya. Likas itong masipag dahil sanay sa mga gawain. Kaya naman hindi makakaila ni Matet na mas lalo siyang nahuhulog dahil sa pagkamaginoo ni Oscar. Kung sasamahan naman ng dalawa, wala naman masyadong problema dahil nagkakasundo sila sa maraming bagay. Hanggang sa isang araw, 6:00 ng umaga, habang abala si Matet sa pagtatanim ng bulaklak sa bakuran, may narinig itong pamilyar na boses. Apo, Apo, kamusta? Dalaga ka na pala. Wika ng isang matanda. Pagkalingon ng dalaga ay halos maiyak siya sa tuwa nang mabatid na yon pala si Lolo Benjo. Noong bata pa lamang, sa kanila ito nakatira. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nagpasya na umalis para magsanay at maging ganap na albularyo. Nanirahan ito sa Karatig probinsya, sa tahanan ng isang pinagkakatiwalaang manggagamot. Isa sa katangian ni Lolo Benjo ang pagiging isang makadiyos at malakas ang paniniwala sa mga pangkalikasang nilalang. Kaya hindi na nabigla ang pamilya sa naging desisyon nito. Matapos ang yakapan ng maglolo, pumasok na ito at labis naman ang tuwang naramdaman ng ina ni Matet nang makita ang ama. Dahil sa nabanggit ng matanda na hindi pa ito kumakain, naghanda na ang dalaga para magsalo-salo. Habang kumakain, puro karanasan ng matanda ang pinag-uusapan ng pamilya. Maya-maya pa, may inilahad naman ang ina ni Matet. Tay, alam mo ba, may nobyo na itong apo mo. Swerte nga niya dahil napakabait ng lalaki. Samantalang siya, ay Diyos ko, pagkatamad ng batang yan. Wika ng ina ni Matet. Sabay naman na nagsitawanan ang pamilya dahil sa pagbanggit nitong tamad si Matet. Kailangang maipakilala mo yan sa akin, Apo. Huwag siyang magkakamali dahil kaya ko pang isuntok ang dalawa kong kamao. Pabirong wika ni Lolo Benjo. Matapos mag-almusal, nagpahinga na muna si Lolo Benjo habang si Matet naman ay pinagpatuloy ang pagtatanim ng bulaklak. Sa maghapon nag-antay lamang ito sa pagdating ng kasintahang si Oscar. Ngunit nakapagtatakang hindi ito dumating. Nang sumunod na araw, pagkagising ni Matet, naabutang may itinatayong mga poste ang ama. Kaya naman napatanong ang dalaga kung saan ito gagamitin. Magtatayo tayo anak ng mapupwestuhan na magiging pasyente ni Lolo Benjo mo. Magmula ngayon, dito na siya manggagamot sa atin eh. Wika ng ama ni Matet.
Tumango lamang ang dalaga habang abala pa rin sa pagtitig sa bakuran. Nagbabaka sakaling dumating na ang kasintahan. Halos 1 oras pa itong nag-abang hanggang sa hindi na nakayanan ang pag-aalala. Kaya nagpaalam na sa mga magulang. Nabibisitahin muna ang nobyo dahil baka kung napano na. Hindi naman tumutol ang mga ito at nagbilin lamang na mag-ingat. Pagkarating ni Matet sa tahanan ni Oscar, naabutan niya itong may hinihilang isang batya na punong-puno ng mga karne. Bigla namang lumapit si Matet at nabatid na parang may ulong nakapatong. Doon sa parteng gilid dahil may buhok pa ito, na parang galing sa isang babae. Kagad itong tinabunan ng nobyo ng itim na tela, dahilan kaya nagtanong na ang dalaga. Ano yan, Oscar? Parang napakadami naman yan. May iba ka ba bang kasama dito? At teka nga, ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na dumadalaw sa amin? Tanong ni Matet. Ngunit napaatras ang dalaga nang masilayan ang nanlilisik na mata ng nobyo. Sabay sabing ayaw na niyang makipagrelasyon dahil kay Lolo Benjo. Ganun na lamang ang pagtataka ng dalaga kung paano nito nakilala ang lolo at na lamang nakauwi na ito. Gayong hindi pa naman sila nagkikita o nagkakausap. Nagpumilit pa ang dalagang ayusin kung anuman ang hindi pagkakaintindihan. Pero hindi na muling nagsalita si Oscar. Dahilan para umuwi na lamang siya ng tahanan. Habang naglalakad, patuloy sa pagpatak ang mga luha ng dalaga. Ngunit ang hindi pa din maintindihan kung ano nga ba ang kinalaman ni Lolo Benjo sa kanilang relasyon. Pagkarating sa tahanan, kagad na napansin ng tatlong kasamahan ang pag-iyak kaya naman hindi maiwasang matanong sa nangyari. Dahan-dahan namang inilahad ni Matet ang katotohanan at kagaya niya. Ganun na lamang ang pagtataka ng mga magulang kung ano ang kinalaman ni Lolo Benjo. Hindi yata tao ang naging karelasyon mo, Matet. Dahil mga nilalang lamang naman ang pwedeng magalit sa akin. Pabirong wika ni Lolo Benjo. Matapos ay masinsinang pinag-usapan ng pamilya ang problema ng dalaga. Dahil sa batid sa mukha nito ang labis na pagkalungkot. Dahil doon, napagpasyahan na wag na munang pansinin kung anuman ang sinabi ni Oscar patungkol kay Lolo Benjo at kayanin na lamang nakalimutan ito. Dahil hindi naman magandang magabol sa isang lalaki. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang 1 buwan, paunti-unti nang nakakayanan ni Matet na kalimutan si Oscar. Iginugol na lamang ang oras sa pagtulong sa paggamutan ni Lolo Benjo. Sa katunayan, nakakaramdam ng tuwa ang dalaga dahil nakakatulong siya, lalo na sa may malulubhang sakit. Samantalang minsan naman, hindi pa rin maiwasang mag-isip ni Matet kung ano nga ba ang ibig sabihin sa mga katagang nabanggit bago sila maghiwalay. 6:00 ng hapon. Habang pasara na ang paggamutan ni Lolo Benjo, may isang ginang na sumisigaw ng salitang tulong habang naghahabol ng hininga. Kagad itong sinalubong ni Matet at ayon sa babae, kinakailangan ng tulong dahil tuluyan ng nakuha ng isang tigbaliw ang 2 anak. Hindi man maintindihan ay tinawag nito ang lolo para tulungan ang ginang. Nang maintindihan na ni Lolo Benjo ang salaysay ng babae, napagpasyahan itong pumunta sa bundok kung saan nakatira ang nilalang. May kung anong pumasok sa isipan ni Matet. Voluntaryong sumama sa 2. Hindi naman tumutol ang matanda at sabay-sabay na silang umalis.
Ngunit habang naglalakad, napapansin ni Matet na nagagawi sila sa lugar ng nobyo. Maya-maya pa, nakaramdam na ito ng kaba nang huminto ang lolo sa mismong tapat ng tahanan ni Oscar. Dire-diretsyong pumasok sa bukas na pinto kaya sumunod na rin si Matet. Samantalang ang ginang naman, naiwan lamang sa labas dahil sa takot. Nanlaki naman ang mata ng dalaga nang maabutang walang awang winawasak ni Oscar ang tiyan ng isang dalaga. Sa malakas na boses, nagwika si Lolo Benjo na kailangang lumabas ni Matet. Hindi naman ito nagmatigas pa at tumakbo na papalabas. Tinabihan nito ang ginang habang hindi maintindihan ang nararamdaman. Dahil sa hindi makapaniwala sa nakita. Sa kinatatayuan ng dalawa, maririnig sa loob ng tahanan ang napakalakas na pag-angil ng hindi mawaring hayop. Samantalang ang albularyo naman, walang humpay sa pagbigkas ng iba't ibang panalangin. Ang nakakakilabot na sagupaan ng nilalang at albularyo, tumagal pa ng halos kalahating oras. Hanggang sa maya-maya pa, lumabas na si Lolo Benjo. Punong-puno ng pawis ang buong katawan. Sinalubong siya ng apo at kinamusta ang lagay at ayon sa matanda, maayos naman at matagumpay niyang natugis ang tigbaliw. Pasensya na iha kung hindi ko nailigtas ang iyong mga anak. Huli na nang dumating ako dahil tuluyan na itong nabihag ng tigbaliw. Napakamalas naman dahil sa ang anak mo pa ang nabiktima. Ang ganitong uri kasi ng nilalang, mga mapanlin lang. Dahil sa nagwawangi sila ng nakakaangat na itsura para mapaibig ang isang tao. At pagtuluyan ng nahulog ay gagawin itong bihag para maging isang pagkain. Sa ngayon iha, wala na ang nilalang ngunit hindi ko masisiguradong hindi na ito babalik pa. Dahil may kakayahanang ang kanitong buhayin ng isang namayapang tigbaliw. Pagpapaliwanag ni Lolo Benjo. Humagulgol naman sa kakaiyak ang ginang kaya inalalayan ito ni Matet hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Sinalubong ito ng iba pang mga anak samantalang si Lolo Benjo naman diretso nang umuwi. Habang nakaupo si Matet sa tabi ng ginang, naikwento nito na isang buwan pa lamang na maging nobyo ito ng anak at ni minsan ay hindi sumagi sa isip na tumanggap sila ng isang nilalang. Gawa ng pakikisimpatya, naibahagi na rin ni Matet na ang parehong lalaki ay naging nobyo niya rin. Hindi naman makapaniwala ang ginang. Halos isang oras pa ang lumipas at nakauwi na rin ang dalaga. Pagkarating sa tahanan, kaagad niyang itinanong sa lolo ang minsang sinabi ng nilalang na si Oscar patungkol sa takot sa kanya. Sa puntong yon, saka lamang naibahagi ni Lolo Benjo na ang sinasabi nitong dating nobyo ay siya ring nakasagupa na sa ibang probinsya. Dahil iisang wangis lamang ang ginagamit nito. Dagdag pa ng lolo, maaaring nilapitan nito si Matet para makapaghigante. Ngunit hindi natuloy dahil sa naramdaman ang pagbabalik niya. Naintindihan naman ito ng dalaga at hindi na nagtanong pa sa lolo. Magmula ng araw na yon, mahirap mang paniwalaan ang mga pangyayari. Ngunit naging bukas na ang isipan ni Matet dahil ito na ang trabaho ng lolo. Samantala, mas naging bantog naman sa lugar si Lolo Benjo dahil sa napabalitang pagtugi sa isang tigbaliw. Magpasa hanggang ngayon, hindi na nagkaroon pa ng nobyo si Matet dahil hirap na itong magtiwala sa mga manliligaw. Ayon pa sa kanya,
Mas mainam nang hindi na muli pang magkaroon ng karelasyon kaysa muling makatagpo nang mapagbalat kayong tigbaliw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Bangkol. Taong 1969. Probinsya ng Catanduanes. Nang mga panahong ito, abala sa pagkukumpuni ng lumang kwarto ang magkaibigang Bangkol at Mang Pasito. Ito ang gagawing bagong imbalsamuhan sa lugar. Ang ideya sa pagpapatayo ay nanggaling kay Mang Pasito dahil meron na itong karanasan sa ganitong larangan. Habang si Bangkol naman, nayaya lamang bilang katulong. Kaagad namang sumang-ayon si Bangkol dahil kinakailangan na rin kumita ng pera sa pang-araw-araw. 2 buwan pa lamang na magkakilala si Bangkol at Mang Pasito. Ngunit ganoon na lamang ang pagiging malapit. Dahil sa dami ng bagay na napagkakasunduan. Madalas na napag-uusapan ang patungkol sa mga kaluluwa. Ngunit parehong hindi naniniwala sa Diyos. Ang tanging pinangahawakan lamang ay paggawa ng mabuti. Dahil sa gustong maging maaliwalas ang pagtatrabahuhan, inabot ang 2 linggo sa pagkukumpuni. Nang maging kaaya-aya ng tignan, kaagad na nilang pinaalam sa lugar ang bagong negosyo. Sa unang buwan magmula ng pagbubukas, naging maayos naman ang lahat. Madami-dami din ang kumuha ng serbisyo, kaya mas lalong sinisipag sa pagpasok si Bangkol. Paunti-unti na rin siyang nasasanay sa mga hindi maipaliwanag na nakikita. Dahil normal lamang ito sa mga nagtatrabaho sa punerarya. Patuloy din sa pag-alalay si Mang Pasito sa kasama. Dahil minsan ito lamang ang nagiging katulong sa paggawa sa katawan ng patay. Ayon pa sa matanda, madali namang natuto si Bangkol sa mga gawain. Kaya hindi na naghanap pa ng ibang makakatulong, lalo pat nag-uumpisa pa lamang ang negosyo. Isang araw, dahil may sakit si Mang Pasito kaya naiwang nagbabantay si Bangkol. Eksakto namang may dumating na isang bangkay. Kulubot na ang balat sa buong katawan, ngunit halata sa mukha na dalaga pa. Dahil sa napakakinis at maamo nitong mukha. Ngunit ang mas nakaagaw atensyon sa binata, ang butas sa kaliwang parte ng noo ng dalaga na parang tinamaan ng bala. Dahil sa hindi naman alam ni Bangkol ang gagawin sa bangkay, pinaiwanan muna ito at sumang-ayon naman ang pamilya. Nang tuluyang makalis ang pamilya ng labi, isinara na muna ang punerarya at tumakbo papunta sa tahanan ni Mang Pasito. Pagkarating sa lugar, diretsyong pumasok sa loob ngunit hindi naman nakita ang matanda. Kahit anong pagtawag ay wala talagang lumalabas. Kaya minabuting bumalik na lamang muna sa punerarya. Pagbukas sa pinagtatrabahuhan, naabutan itong nag-iimbalsamo si Mang Pasito. At yun na lamang ang tanging pangyayaring naalala ni Bangkol. Dahil ang tanging naaalala lamang ng binata ay nang magising siya pagkalipas ng 4 na buwan. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging salaysay ni Mang Pasito. Bago pa man makarating si Bangkol sa tahanan, nakasalubong niya ito at tinanong kung ano ang sadya. Ngunit hindi naman sumasagot si Bangkol kaya inisip na baka may kung ano itong kinakailangang gawin. Dumiretso na si Mang Pasito sa punerarya dahil nabalitaan ang bagong iimbalsamuhin. Pagkabukas ng pinto, kaagad na tumambad ang bangkay.
Kaya naman mag-isa itong binuhat papunta sa likod ng kortina na pagsasagawaan. At dahil mag-isa lamang naman doon sa kwarto, isinara ng matanda ang pinto dahil baka may kung sino pang pumasok at gumawa ng kung anong kalokohan. Sa unang pagbao ng patalim sa ginagamit na pangkuha ng dugo ng patay, ramdam ni Mang Pasito na hindi ito katawan ng tao. Matigas na at napakaraming tubig ang lumalabas sa katawan ng bangkay. Maya-maya pa, dumating na si Bangkol at walang ano-ano'y. Nawala ito sa sariling katinuan. Biglan nanlisik ang dalawang mata at walang pag-aalinlangang tumakbo palapit kay Mang Pasito at inagaw ang patalim. Pagkahawak dito, naupo sa isang sulok, umiiyak habang paulit-ulit na tinutusok ang patalim sa lupa. Sa puntong yon, hindi na nakagalaw si Mang Pasito sa kinatatayuan sa sobrang takot. Nangakmang pupunta na sana sa pinag-iimbaka ng mga gamit para kumuha ng pangdepensa. May boses matanda na tumawag sa pinto habang paulit-ulit na kumakatok. Hindi na ito nagdalawang isip pa at kagad pinagbuksan. Dito bumungad ang dalubhasang albularyo sa lugar na si Tandang Florante. Pasito, kakailanganin ko iyong tulong. Nakapasok dito ang kaluluwang umalis sa katawan ng aking pasyente. Wika ni Tandang Florante. Dahil sa hindi maintindihan ni Mang Pasito ang sinasabi nito, hindi na siya nagsalita at sinamahan na ang albularyo papasok. Nang makita si Bangkol ay binuhusan niya ito ng langis at may mga usal na binanggit. Kasabay nun, bigla itong nawala ng malay at sa pagkakataong yun, humingi na ng tulong ang albularyo kay Mang Pasito. Ibinalot ng dalawa ang bangkay at ang walang malay na si Bangkol sa puting tela. Sabay na umalis ang dalawa sa punerarya. Si Tandang Florante ay pilit na hinihila ang bangkay samantalang si Mang Pasito naman, karga-karga si Bangkol. Pagkarating ng dalawa sa tahanan ng matanda, kagad nitong ipinasok ang mga dala. Ganun na lamang ang pagkabog ng dibdib ni Mang Pasito nang makita ang isang nakahigang katawan sa lamesa. Kamukhang kamukha ito ng bangkay na dinala sa punerarya. Dala ng sobrang kuryosidad, naitanong ni Mang Pasito kung ano ang nangyayari. Ang nakikita mong katawan na yan ay ang pasyente ko. 1 linggo na ang nakalilipas. Nakulam siya na galing sa may kaalaman sa kaliwa. At sa sobrang lakas ay nakayanang maibaon ang itim na perlas sa noo. Yon ang pilit kong inaalis dahil sa lubha itong mapanganib. Kapag nagtagal ng 1 taon sa bungo ng pasyente, paniguradong magiging kaanib na siya ng nilalang dahil sa palatandaan nito. Ngunit sa kalagitnaan ng aking panggagamot, bigla na lamang kusang humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan. Malakas ang pakiramdam kong nilalabanan ng nilalang ang aking panggagamot. Wika ni Tandang Florante. Dahil dito, napabuntong hininga naman si Mang Pasito. Alam kong gusto mong itanong sa akin kung sino ang bangkay na dinala sa punerarya. Isa na lamang yung katawan ng saging, nagawa din ng nilalang. May kapangyarihan din silang buhayin ito sa pamamagitan ng pagpapasanib ng isang kaluluwa. Ang kaluluwang sumanib sa katawan ni Bangkol, ang kaluluwa nito. Pambihira pero nangyayari talaga. Yon ay dahil sa nabubulabog ang kaluluwa lalo pat pinag-aagawa ng 2 partido. Pagpapaliwanag ni Tandang Florante. Dahil sa narinig, kahit papano'y naintindihan naman ni Mang Pasito ang nangyayari. Dagdag pa ng albularyo, medyo mahaba-haba rin ang panahong iginugol sa pagpapabalik ng malay ni Bangkol.
sa kaluluwa at sa pagpapagaling sa pasyente. Ayon sa kanya, sabay-sabay itong gagaling at mangyayari lamang yon pagsapit ng kabilugan ng buwan. Gawa ng labis na pagmamalasakit ni Mang Pasito sa kaibigang si Bangkol. Sa mismong oras na yon, napagpasyahan niyang alalayan ang albularyo at pansamantalang isara muna ang punerarya. Magmula ng araw na yon, palagi nang naroon si Mang Pasito sa tahanan ng albularyo. Dito nasaksihan ang mga orasyon at dasal na ginagawa para lamang maibalik ang ligaw na kaluluwa. Samantalang si Bangkol naman, wala pa ring malay dahil ang kaluluwang nasa katawan ay hawak ng may sa kaliwa. Kaya pinanatiling walang malay ng albularyo para hindi makagawa ng anumang ikapapahamak ng sariling katawan. Ayon kay Mang Pasito, napakahirap ng sitwasyon dahil hindi man lang nakakausap ang kaibigan at nagmimistulan itong patay dahil sa kalagayan. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kabilugan ng buwan. Matyagang dinala ng mga ito ang katawang gawa sa saging at ang walang malay na si Bangkol. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nag-antay ang dalawa hanggang sa sumapit ang hating gabi. Habang nakahiga ang mga ito sa lupa, walang humpay sa pagbanggit ng mga buhay na salita ang albularyo. Maya-maya pa, sinunog na nito ang katawan ng saging. Ganun na lamang ang pagtataka ni Mang Pasito dahil napakadali nitong tinupok ng apoy. Habang nagliliyab, may isang matandang babae na bigla na lamang lumabas mula sa kawalan at may kung anong binulong sa hangin. Dahilan para magising si Bangkol. Sa puntong yon, tuluyan nang nakabalik sa dati ang wisyo ng binata. Sa pagtatapos ng orasyon ng manggagamot, nawala na rin ang matandang babae. Naglakad na pauwi ang tatlo. Walang humpay naman sa kakatanong si Mang Pasito kung may naaalala ba si Bangkol. Ngunit ni isang pangyayari, wala nang maalala ang kaibigan. Naibahagi rin ng manggagamot na ang matandang babae, isang napakamakapangyarihang nilalang. Kaya nitong talunin ang puwersa ng sakaliwa at iyon ang naging rason kung bakit inabot ng napakatagal ng naging gamutan. Dahil mahirap itong maimbitahan. Swerte na lamang dahil naging malakas ang dasal ng albularyo para mapansin siya. Sa buong paglalakad, nabalot ito ng kwentuhan at aral galing sa manggagamot. Pagkarating naman sa tahanan, kaagad na nagpahinga ang tatlo. Nang sumunod na araw, umuwi na sina Bangkol at Mang Pasito sa kanya-kanyang tahanan. Labis naman ang naging pasasalamat ng binata dahil sa matyagang pagsama sa kanya ng kaibigan. Makalipas ang ilang araw, muling nagbukas ang punerarya ng dalawa. Ngunit pinabasbasan ito kay Tandang Florante at may binaon sa lupa na pangontra sa masasamang elemento. Magmula ng araw na yon, naging maayos na ang lagay sa punerarya. Nagdagdag na rin ng mga tauhan si Mang Pasito. Kahit ilang taon na ang nakalilipas, magmula nang maranasan ang mga pangyayaring yon, patuloy pa rin itong naibabahagi sa mga bagong tauhan ng minsan. Makainkwentro ng ligaw na kaluluwa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.